Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 John chapter 5 verse 4. Sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Total victory by faith. So ito po yung pangatlong palatandaang kumikilos ang inyong pananampalataya sa inyong buhay. Alam ninyo sa inyong puso na kayo ay nakadisenyo na magtagumpay sa buhay na ito. Alam niyo po nung araw pagka naririnig ko itong 1 John chapter 5 verse 4, akala ko pinipeptok lang ako ng mga pastor, Pero malalim po pala ang katotohanan na mayroon po sa verse na ito. Mapapansin niyo po diyan meron dalawang tenses, yung past tense na sinasabi diyan na pagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. So ang tinutukoy po dito ay yung finished work of Christ sa buhay nating mga believers. Sa Ephesians chapter 2 verse 10, ang sabi tayo ay God's workmanship in Christ Jesus. So yung ating born again experience, yun po ang nagbigay sa atin ng tagumpay, hindi po yung ating physical birth. Kaya malinaw po kay Kristo Jesus, nagtagumpay na po tayo, dahil nanalig tayo sa Kanya. Pero pansinin niyo po may pangalawang tense pa, na binanggit po diyan. Ang sabi diyan, tayo'y nagtatagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po yung present tense, na ito po ay tumutukoy sa ongoing struggles ng maraming believers na i-exercise yung kanilang pananampalataya. Kailangan kasi magtagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung re-reviewin po natin yung napag-aralan natin itong mga nagdaang araw, tayo po'y nagtatagumpay from the position of knowing. Kaya natin na-exercise yung pananampalataya. Alam natin yung katotohanan, pinamumuhay natin ito. Alam natin na may nagsasalita within us na huwag tayong umayaw sa buhay. Faith po yun, yung ating spirit mismo, nangungusap po yan na huwag kang mag-give up. At alam din natin na merong nababago sa atin sa panahon ng pagsubok. Hindi man natin tinatanggap pa yung sagot sa ating mga panalangin. At higit sa lahat, ngayon alam natin, meron tayong parang witness in our spirit na nagsasabi na ako ay nakadisenyo or ikaw ay nakadisenyo para magtagumpay. Kaya alam niyo po, mahalaga ito kasi kailangan alam niyo yung design ninyo bilang isang believer. Parang halimbawa, nakakita ka ng sports car na tumatakbo ng napakabagal, madidisappoint ka Kasi alam mo, ang isang sports car, tumatakbo yan ng matulin. At tayong mga believers, minsan po nabubuhay tayo doon sa 50% experience lang ng katotohanan na ibinigay sa atin ng Diyos. Sayang naman na nakadisenyo ka para magtagumpay sa buhay na ito pero hindi ka nagtatagumpay. So hindi lamang tayo nakadisenyo para magtagumpay, we are destined to overcome. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 8 verse 37. Kasi sa pakikipaglaban po natin sa buhay na ito, kailangan natin ang pananampalataya. Sabi dito, sa lahat ng ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. So, kung tatanungin niyo po ako, para saan ang application nito? Para po yan doon sa mga pagsubok, mga trials, sa mga storms na pinagdadaanan natin sa buhay na ito. Kailangan natin makipaglaban. Sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. At ang sabi sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. Yung pala, nagagamit natin ang pananampalataya pagharap natin sa mga pagsubok ng buhay na ito. Kaya maintindihan nyo na bakit ganun mangusap ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Lalo na nung panahon na sila'y dumadaan sa storm. Makikita nyo, nirebuke niya yung kanyang mga alagad.
Kasi doon po ang application ng faith. Sabi sa Matthew chapter 8 verse 26, ang sabi niya sa mga alagad, "You of little faith." Sa Luke chapter 8 verse 25, ang sabi niya, "Where is your faith?" So hindi niya sinabi na okay lang na matakot kayo sa mga storms na dumadaan sa inyong buhay. At hindi rin niya sinabi kay Pedro na okay lang yan, lumubog ka. Ano po, sa nangyari po kay Pedro nung nakaranas na siyang lumakad sa ibabaw ng tubig eh. Ganun bang sinabi ng Panginoon? Okay lang yan, normal lang yung lumulubog ka. Ang sabi ng Panginoon sa kanya sa Matthew chapter 14 verse 31, "Why did you doubt?" Bakit ka nag-alinlangan? So, para saan ang pananampalataya? Para sa akin, ang pananampalataya, ginagamit yan sa panahon ng pagsubok at inaasahan ka ng Diyos na gamitin mo yan sa panahon ng pagsubok. Kaya wag natin i-redefine ang faith. Wag nating eliminate ang faith sa equation. Ika nga nire-require yan ng Diyos. At wag nating ipapantay yung faith sa experience na meron tayo sa mundong ito. Yung iba kasi, yung isa naman pastor na kilala ko, hindi naman gumaling. Yung isa, hindi naman sinagot yung kanyang dasal. Wala namang nangyari sa kanyang buhay. So, hindi totoo yan. Kapatid, wag mo ipantay doon yung standard mo. Ipantay mo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Panghuli, huwag tayong tumigil na maniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos. Katulad po nung verse na binasa po natin sa 1 John chapter 5 verse 4. Kasi katotohanan po yan. Hindi po yan pep talk lang. Ano po, yan po'y truth na sinasabi ng Diyos na totoo dapat sa buhay nating mga believers. Tayo po'y nagtagumpay na at tayo'y magtatagumpay pa sa buhay na ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa hamon na narinig namin this morning. Alam ko po hindi madali para sa aming manampalataya, lalo na sa panahon na kami dumadaan sa iba't ibang storms ng buhay. Pero doon pala namin dapat i-apply ang pananampalataya, Panginoon. At salamat po, tinuruan mo kami today na gamitin, i-exercise ang aming pananampalataya. Ipaglaban namin ang aming pananampalataya sa panahon ng krisis, sa panahon ng maraming problema. Salamat, Panginoon, at naniniwala kami na merong total victory by faith. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.